Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Jan Flores. At ako naman po si Apprentice Seaman Marvin Rabot, Philippine Navy. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kinilala ang Pro 1 CDM contingent matapos ang matagumpay nilang deployment sa INC rally. Tunay na ipinakita nila ang husay at dedikasyon sa serbisyo. Yan ang ibabahagi ni Police Corporal Rafi S. Viloria. Na sinalubong ng Police Regional Office 1 ang kanilang Civil Disturbance Management Contingent noong 19 ng Nobyembre taong kasalukuyan matapos ang matagumpay na 3 araw na deployment sa Maynila para sa Iglesia ni Cristo Peace Rally for Transparency, Accountability and Justice. Pinangunahan ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang seremonya kasama ang kanyang command group, regional staff, regional support units, provincial directors at buong pwersa ng PRO1. Pinarangalan ng mga opisyal at tauhan ng CDM contingent sa pamumuno ng PRO1 CDM Commander na si Police Colonel Fidel de Guzman Junio dahil sa ipinamalas nilang disiplina, tibay at katapatan sa tungkulin habang ginagampanan ang kanilang misyon. Itinampok sa seremonya ang kanilang mataas na antas na profesionalismo at kahandaan na mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng malakihang pagtitipon. Muli nilang pinatunayan na ang pulis ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at tunay na mapagkakatiwalaan. Bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon at walang humpay na paglilingkod, ginawaran ang CDM contingent ng mga parangal na sumasailalim sa kanilang matagumpay na misyon at hindi matitinag na dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Viloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Viloria. Bayanihan para sa nakatatanda, PKG Community Affairs Development Division at non-government organizations naghatid ng kalinga at malasakit sa San Juan City. Ang buong detalye ng balita ay tinutukan ni Patrolwoman Carmela Panganiban. Isang araw ng pag-asa at nag-uumapaw na pagmamahal ang hatid ng PKGCAD kasama ang mga kaagapay na non-government organizations sa mga nakatatanda ng Little Sisters of the Elderly nitong 19 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief CAD, matagumpay na isinagawa ang isang community outreach program sa 153 F. Blumentritt Street, corner R. Pascual Street, San Juan City. Layunin ng aktibidad na ito na ipadama ang taus-pusong malasakit, kalinga at suporta sa ating mga lola.
Tinatayong 80 elders at mga kinatawan mula sa mga partner NGOs na NARYAG at PARSP ang nagkaisa at nakiisa sa makabuluhang programa. Higit pa sa simpleng pagtulong, ang araw na ito ay naging pagkakataon upang ibahagi ang oras, serbisyo at lubos na pagpapahalaga sa ating mga nakatatanda. Nagbigay kulay ang iba't ibang intermission numbers na talagang nagpasaya sa lahat. Kitang-kita ang galak sa mata at ngiti ng mga lola na hindi nagpahulis sa pagsabay at pakikilahok. Nagkaloob din ng PICA-GCAD at mga partner NGOs ng iba't ibang personal necessities at grocery items na malaking tulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga elders. I'm very glad to be back to honor our elderlies as a wisdom of token, experience, and triumph. Sa kanyang mensahe, nagpaabot si Police Colonel Gisik ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng katuwang na organisasyon at lahat ng dumalo. Hindi lamang ito simpleng pamimigay ng tulong, kundi isang pagkakataon upang maiparamdam sa ating mga lola na sila ay mahalaga at hindi nakakalimutan. Tiniyak ng PICA-GCAD, kasama ang kanilang partner organizations na patuloy silang magsasagawa ng mga programang nagtataguyod ng kapakanan at kaginhawahan ng mga sektor na nangangailangan. Ang matagumpay na outreach na ito ay isang buhay na patunay ng diwa ng bayanihan at malasakit na patuloy na umiiral sa ating komunidad. Mula dito sa Little Sisters of the Elderly, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng Pembutang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. High-value individual, matagumpay na naaresto ng Iloilo City PNP. Patrolman Charmaine Balunsat sa balita. Walang takas sa kamay ng mga kapulisan ng 126 na taong gulang na lalaki sa isang bypass operation na isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, katuwang ang Regional Intelligence Unit 6, PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6, at Iloilo City Police Station 4 nito lamang 18 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Ayon sa impormasyon, kinilala ang arestado na si alias Boss na itinuturing na high-value individual at residente ng Iloilo City. Na-recover mula sa pagmamay-ari at kontrol ni alias Boss ang 6 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet at isang knot-tied transparent plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu at iba pang mga non-drug items. Nasa humigit kumulang 80 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa nasabing operasyon. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng kapulisan ng arestado para sa tamang dokumentasyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga kapulisan sa buong Western Visayas kontra iligal na droga upang maprotektahan ang komunidad tungo sa isang ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Nakumpiska ang mahigit 100,000 halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation ng Bohol PNP. Patrolwoman Flora May Azares, ibalita mo. Arestado ang isang lalaki matapos itong makuhanan ng 102,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation ng Bohol PNP sa Purok 7, Barangay Kahayag, Tubigon, Bohol. Nito lamang Nobyembre 17 ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Carl Joe Bello Franco, Chief of Police ng Tubigon Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias Bongot, 43 anyos, na residente ng Barangay Kalunasan, Calape, Bohol. Ikinasa ang bypass operation bandang alas 3:49 ng hapon na nagresulta sa pagkaaresto sa suspect at pagkakumpiska ng 6 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 15 gramo at may standard drug price na 102,000 pesos. Nasa kustodiya na ng naturang tanggapan ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon.
Patuloy ang determinasyon ng kapulisan sa pagsugpo ng ilegal na droga bilang bahagi ng kampanya tungo sa ligtas, disiplinado at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Arestado ang isang wanted person ng mga otoridad sa Biliran. Ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Cristel D. Palafox. Mga otoridad ang isang lalaking wanted person sa kasong paglabag sa RA 9262 sa Barangay Poblasyon, Almeria, Biliran. Bandang alas 11:55 ng tanghali nang maresto ang akusado ng matauhan ng Almeria Municipal Police Station kasama ang Biliran Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na may nirekomendang piyansa na 50,000 piso para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Almeria Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay masigasig sa pagtupad ng kanilang tungkulin na panagutin ang mga lumalabag sa batas upang mapanatili ang kayusan, kapayapaan at seguridad ng mamamayan tungo sa isang ligtas, maunlad at disiplinadong bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Nakumbiska ang baril at droga sa isinagawang bypass operation sa Bukidnon. 2 individual arestado. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Risa Sahonia. Against the light, abay. Arestado ang 2 drug suspects sa isinagawang joint bypass operation ng Regional Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit Team, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station and drug suspect na si Alias Tuto, 38 taong gulang, farmer, isang newly identified individual, alias Dayday, babae, 36 na taong gulang, isang housewife at mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint bypass operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete na hinihinalang shabu na may standard drug price na 69,360 pesos, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at isang 45 caliber firearm. Maharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Arestado ang 2 katao at nasabat ang ilegal na droga sa bypass operation na isinagawa ng Pasay PNP. Ang balitang ito ay ibabahagi ni Patrolwoman Ivy Corporal. Naaresto ng Pasay City Police Station ang 2 newly identified street-level individual sa isinagawang drug bypass operation sa Barangay 181, Zone 19, Pasay City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ngi, 56 anyos, jobless, residente ng Barangay 181 na nahaharap sa paglabag sa Section 511, Article 2 ng Republic Act 9165 at alias Susan, 63 anyos, jobless at residente ng Pilar, Laguna na naresto dahil sa paglabag sa Section 11 ng nasabing batas. Narecover sa operasyon ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu, isang black coin purse at isang 500 peso bill na ginamit bilang mark money. Tinatayang 4.3 gramo ang kabuang bigat ng shabu na may standard drug price na 29,240 pesos. Dinala ang mga sospek sa Station Drug Enforcement Unit para sa dokumentasyon at inihahanda na ang kasong isasampa sa Pasay City Prosecutor's Office sa pamamagitan ng inquest proceedings.
Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman IB Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng legal na droga sa Maguindanao del Norte. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Judian Alibo. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng ilegal na droga sa isinagawang operasyon ng Sultan Kudarat MPS sa Sitio Matulino, Barangay Kabuntalan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nito lamang 19 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Hector E. Tanyo Jr., Acting Chief of Police ng Sultan Kudarat MPS, ang suspect na si alias Musta, 41 anyos na residente ng Sitio Usman, Barangay Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Matagumpay na naresto ng mga otoridad ang suspect at na-recover mula rito ang isang maliit na pakete ng naglalaman ng hinihinalang shabu na umano'y isinilid sa sling bag. Nasa kustodiya na ng naturang stasyon ang suspect para sa wastong disposisyon at posibleng mahaharap sa kasong RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay ng operasyong ito ay bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga, partikular sa pagtutok sa mga target na personalidad na sangkot sa mga iligal na aktibidad upang mapanatilang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judian Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. Arestado ng Benguet PNP ang number 2 most wanted person provincial level. Ang buong detalye ng balita ay tinutukan ni Police Master Sergeant J. Ford Junicio. Dahil sa matinding ng kapulisan ng Cordillera sa kanilang kampanya kontra kriminalidad, arestado ng Benguet PNP ang tinaguri ang number 2 most wanted person provincial level sa isinagawang operasyon sa Toledo City, Cebu nito lamang ika-18 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng Bukod Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Benguet Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 14, Toledo City Police Station at Regional Intelligence Unit 7 ng Police Regional Office 7. Arestado ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong ika-7 ng Nobyembre 2025 sa La Trinidad, Benguet ni Judge Glinda Tano Ortiz Soriano ng RTC Branch 9, 1st Judicial Region, La Trinidad, Benguet sa kasong 5 counts qualified rape at attempted qualified rape of a minor. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang arestado sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon bago ito i-turn over sa kinaukulang hukuman. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng Benguet PNP na mahuli at panagutin ang mga may sala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanilang kinasasakupang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant J. Ford Junicio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Junicio. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. At mga ka-PNN, 36 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Jan Flores. At ako naman po si Apprentice Seaman Marvin Rabot, Philippine Navy. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.